750,000. Parang ang daming pwedeng mabili dyan ah. Alright, this is Kuya Jerps. Welcome sa aking vlog. So, topic natin ngayon, sweldo na 750,000 pesos dito sa USA. Ginawa ko lang yan pesos para mukhang malaki, pero in dollars, siguro around $12,500 yan, gross amount, and ang palitan natin ngayon is 60 pesos. Mga tiyong napakalaking amount, 750,000 para kitain ng isang normal na tao na tulad natin. Pero mga tiyong, maraming ups and downs yan, and tignan natin kung totoo nga ba na 750,000 ang kaya mong imbulsa. Ano ba yung mga ibabawas dyan and magkano na lang ang matitira sa atin? Dito sa Amerika, kapag nagtrabaho ka ng night, holiday, weekend, or OT, and minsan may OT rate pa, lahat yan merong incentive. Majority sa sweldo natin na $12,500 sa isang buwan ay galing lang sa incentive. Imagine niyo na lang kung walang incentive. Ang binawas sa atin or ang tax sa $12,500 na yan for 1 month is $2,500. 150,000 pesos yan. Imagine niyo na lang, napakalaking tax, no? Napunta sa gobyerno ng Amerika. Hindi naman tayo artista para taksan ng ganyan, pero napakalaki. Nalalaki na ako sa tax na 150,000 kasi nga galing ako sa Pilipinas and ang sweldo ko lang noon is 20,000 in 1 month. Ngayon nandito na ako sa Amerika, 150,000, ikakaltas nyo sa akin, okay lang kayo? Napakalaking amount kasi nga hindi naman tayo napakalupit para taksan ng ganyan, pero normal na yan dito sa Amerika. So ang sweldo natin, 12,500 minus tax na 2,500, 10,000 na lang. And bawasan pa natin yan ng $150 kasi nga meron tayong health and dental insurance and matitira na lang sa atin is 9,850 or 591,000 pesos. Malaking amount ba yan na net? Oo, kahit nandito sa Amerika, napakalaking amount pa rin yan para kitain in 1 month. Pero hindi pa tayo tapos kasi may ibabawas pa tayo dyan. Kung napanood nyo yung mga past videos ko, makikita nyo isa akong malaking advocate ng retirement. Kasi for me, first mistakes talaga ng mga big earners dito sa Amerika is hindi sila naglalagay towards their retirement or investment. Lahat ng pera ng kinikita natin, lumalabas lang, nagpapatayo tayo na kung ano-ano, kung anong kinukuha natin, pero wala namang mali dyan. Ang mali lang, hindi ka nagsiset aside para sa sarili mo, para dun sa time na hindi ka na or hindi mo na kaya magtrabaho. So for this one, or I mean for this month, ang nilagay natin is $3,000 or 180,000 pesos yan. Napakalaking amount para ilagay towards our retirement. Pero tandaan nyo, hindi ako maglalagay ng ganyang amount kung wala akong pera sa savings. Maglagay ka muna sa savings mo bago ka mag-invest. So, ang matitira na lang sa atin is around $6,850 na net. Malaking amount ba yan para sa net? Napakalaking amount pa rin yan. Magkano yan in pesos? 411,000 pesos net amount na yan sa atin na yan, no? Diyan na natin ibabawas yung rent, kotse, Louis Vuitton, Gucci, kahit anong gusto natin, dyan na yon. Pero for this one, ang ginawa ko lang, 2,000 nilagay ko sa aking savings account, 2,000 ginastos ko, 2,000 para sa taxes and everything, and then yung 850, bahala na kung anong kailangan paggastusan. Ngayon, 750,000, realistic nga ba yan, no? So, part dyan is oo and part na hindi. Kasi 4 days dyan is galing sa overtime. Meaning, nag-add ako ng additional shift every week for a total of 4 shifts in 1 month para ma-achieve natin yung ganyang amount. And meron din kasi sa aming in-offer na overtime and overtime rate. So imagine niyo na lang kung walang ganun. Now, Kuya Jerps, pa-compute naman ng sweldo kung walang incentives. Gusto ko magtrabaho ng day shift. Bago lang ako, kararating ko lang sa Amerika. Day shift ako, gusto ko Monday, Wednesday, Thursday. O ayan, weekdays. And ayoko magtrabaho ng night and ayoko rin ng weekend. So tanggalin natin yung night rate, weekend rate. Ayoko rin mag-OT. O wala ka ng OT, wala ka na rin OT rate. Kuya Jerps, how much is my expected salary? And ayaw ko rin mag-contribute
sa aking retirement kasi nga tsaka na yan. Marami pa akong pagtutuunan na paglalaanan ng pera. Ang expected salary mo is around $4,000 net or less. And dyan mo na ibabawas lahat ng kailangan mong ibawas. Yung gusto mong Ralph Lauren, tsaan na yun. Maliit ba? Oo, medyo maliit yan para kitain dito sa USA. Kaya nga bumabawi tayo sa incentives. Okay, Kuya Jerps, ganun pala yun, no? Majority pala ng salary natin is nanggagaling lang sa incentives. Pero ang tanong, what if kung ang napirmahan kong kontrata is walang nakasaad na incentive? Parang base rate lang, walang night rate, holiday rate, or OT rate. Paano ba yun, Kuya Jerps? Ano nang gagawin ko? Baka napakaliit lang ng sweldo ko. Diyan tayo magkakaproblema kasi nga napirmahan mo na yung kontrata, laging sinasabi doon sa mga forum, sa Facebook and everything, basahin maigi yung kontrata kasi 3 taon yan, walang backing out dyan. Kung maliit lang ang offer sa'yo at walang incentive, kailangan mong tiisin yan or mag-buyout ka na lang kung meron kang pera. Ako personally, direct hire ako, meaning employer ako mismo ng ospital and meron kaming incentive sa kahit ano. Parang classified ako as a local hire. Ganon yung tingin nila sa akin. Local hire, hindi galing sa labas. Pero syempre, since under kontrata nga tayo, and dinala tayo dito sa Amerika, mas maliit yung rate natin kumpara sa mga local hired na nurses. Ngayon, sa likod ng malaking sweldo na yan, ano nga ba ang kapalit niyan? Hindi natin nakikita na ang nasa likod niyan is pagod, hirap, puyat at sakit ng likod. Kaya kung magsuscroll ka ng Facebook mo ngayon or other social media, meron ka dyang makikita na friend na ang background niya kotse or bahay and nakapost ng ganon, i-heart mo na yan kasi sa likod niyan is maraming overtime and paghihirap na hindi mo talaga makikita. Kuya Jerps, nabanggit mo kanina na 1 additional shift a week ka lang for a total of 4 in 1 month. Pero paano kung ang gusto ko is magdagdag ako ng 3 shifts a week? Pwedeng-pwede po yan kung kayang-kaya mo. Marami ang gumagawa niyan dito. Maraming super saiyan dito na isang araw lang ang pahinga. So ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ang sweldo nila to the max level na. And syempre, hindi naman tayo lahat kaya magtrabaho ng 6 times a week tapos isang araw lang pahinga. Alupit mo naman nun, no? Pero yun nga, antayin na lang natin matapos yung kontrata natin. Kasi kung matapos na yung kontrata natin, matik yan, mag-i-increase yung base rate natin by at least 40%. And syempre, kung lilipat ka ng state, meron pa yung potential na mag-increase ng at least 100%. Napakagandang pakinggan, pero yun nga, sa likod niyan, maraming mga bagay na hindi natin nakikita. And ayun lang, kung nagustuhan nyo ang video ni Kuya Jerps na mga karilto kanya, walang halong ebas, just like and subscribe kay Kuya Jerps and see you on my next video.